Jutang kang singhuter ka, sino ang namumulitika? Ano ka, nagpi-play victim? Isa kang oportunistang bangalul. Pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inamis nyong magpamilya. Hindi pa kayo kunin ng lupang mga hinayupa kayo. Kayo ang namulitika, pinakulong nyo. Ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, inulong nyo, niraid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo. Kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin, kay Maria Lourdes Baras. Ikaw ba nga? Ito may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado na katim ni Inday Sara? Nakinig kayo? Okay. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment. Sabi niya, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin niyo. Anong kadyutahan yan? Anong kabangagan yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika, tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan, di ba? At gusto daw niya, magkasundo na nga ba? Anong kadyutahan? Sino ang namumulitika? In the first place, jutang inamis ka, jutang kang singhuter ka, sino ang namumulitika? Ano ka, nagpi-play victim? Isa kang oportunistang bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath, kasi niliteral nyo yung bloodbath, mga VO. Ano sabi niyo, sayang, sawa-sawa ng politika? Julul. Pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inaka. Kung meron lang kulam ang bunganga ko, dead ball ka na sa bibig ko pa lang. Right? Tama na yung pamumulitika. Unang-una, sino ang namulitika sa Pangulong Duterte kay Inday Sara? Sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na-tsugi, di ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namulitika? Sino ang una pinolitikan nyo ang Pangulong Duterte, pinasaran nyo ang SMNI. Nalala nyo ang issue na nagtanong lamang si Dr. Badoy at saka si Aka Eric patungkol sa 1.8 billion na travel expenses ni Tambaloslos. Tapos inatake nyo na, buwaka ng inamis nyong magpamilya, hindi pa kayo kunin ng lupang mga hinayupa kayo, kayo ang namulitika, pinakulong nyo, ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, niraid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo, sinong namumulitika ngayong hayop ka? Tanginang to? Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Kanina, in-interview natin si Atty. Vic, hindi lang ako makaganto-ganito. Unless ako na lang mag-isa ng vlog, di ba? So anyway, going back. Yung pagpakidnap mo kay Pangulong Duterte, hindi ba pamumulitika yung ginayupak ka? Pag ako nabuisit sa'yo, regaluhan kita ng isang barkong polboron para masayahan ka at hindi ka na, ay, bawal pala yun. Saan anong kuha ng polboron, day? Anyway, ayun, wala lang yun. Okay? Buisit kasi ako dito, mga kababayan. Sabi niya, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin, kay Maria Lourdes Barcelon, yung mga masatandang hukluban na yan, pinolitikan nyo dahil kaibigan nyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung dalawang bata. Tapos ngayon sasabihin mo, wag mamolitika, magbati-bati na,
matapos mong tamnan ng kaso, matapos yung Shoko, Sabina, yung I believe yung 40 vloggers or maybe more than that. Kasama ako doon. Pero syempre, yung mga ano na yan, mga subpoena na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan doon sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulit ka? Talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw, bangag. Okay? Ito may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ka-team ni Inday Sara? Makinig kayo. Okay. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan bago yan. Fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, may mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Liz Satanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon. Noong May 9 election of 2022, at ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Jutang ginemis ka. At, tandaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga giging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw, Marcos, ay nakikipagsabwatan ka. Isili Satanas kasama sa picture na hawak ko. Pati ang pamilya mong Bangag. Tignan ko nga. Si Sandro Marcos. Tignan ko lang. Bago ako magdakta. Hindi ko pwede pakita sa inyo tong picture. Pero, okay? Tanginan to mga to. Okay. Tignan ko lang Okay. Wala para si Sandro. Ayun si Tambaluslos lang. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati, matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga judgment mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ng lupa yung hinayupak na yan. Yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marbil, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang politika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte.
Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember, nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, andun si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na bangag, gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, 'di ba? Para lang kunyari sabayan ang sabayan o tapatan itong meeting yung maisog event ni Pangulong Duterte, tapos para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila. Ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. 'Di ba? Wala ngang 15,000 ang nanonood sa'yo, wala ngang 15,000 live viewers. 'Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang 'di ba? Talo pa nga natin itong hinayupak na bangag na ito. So ito yung pamumulitika. Tapos ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform, bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, 'di ba? Anong ginawa diyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na 'yan? Na nanindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, dinismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Sa? Anong ginawa kay Jun Abine? Sa amin lahat. Anong ginagawa dahil nagsasalita? Pinopolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo, abala sa concert, Duran-Duran, abala sa Formula 1, abala sa pag-ikot sa buong mundo, gamit ang pera ng bayan. Wala kang makitang tangible na resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan.